Boy Rimulya, tulog ka ng tulog, hindi mo nakikita yung ipinasok mong nuknukan ng tanga dyan sa Bucor na yan. Ay, nako, Diyos mio, ano bang nangyayari sa inyo? Lalo na ikaw, Rimulya. Hindi na kayo nahiya? Or ay, ikaw na mismo, hindi ka na nahiya na nandyan hinihiring yung bata mo? Nakikita mo naman yung sagot ng bata mo na talaga naman kitang-kita yung katangahan nito at kabugukan. So ano pang inaantay mo? Bagay, pare-parehas nga naman pala kayo mga sindikato dyan, mga animal kayo. Buisit kayo kung, nako, sarap pagmumurahin itong mga animal na ito eh. Talaga naman, grabe. Anyway, bago ko po ipanood itong video ito at mapapanood niyo po yung katangahan itong katapang na ito. At sa bagay, itong dalawang ito, sa totoo lang, si Rimulya at saka ito sa katapang, ang malaki lang sa kanila, yung mga bayag nila yung mga utak nila, gatingting At anyway, at sabi ko nga po, panoorin niyo po itong video ito at pagkatapos lamang po ng aking pagbati dito sa aking mga subscribers, kumusta na po kayo? At sana po ay nandyan lagi kayo sa magandang kalagayan. At higit sa lahat, wala po kayong sakit or wala po kayong nararamdaman na kahit na anong sakit sa katawan. At hayaan niyo pong ipaabot ko sa inyo ang pagpapalang iniutos naman sa atin ng ating Panginoon na pagpalain nawa itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay ibigay na sa inyo ang swerte. Maraming salamat po at sabay-sabay po nating panoorin ang katangahan ni Katapang. Ayan po. SOJ Rimulya biglang naglaho at natahimik ukol sa mga corruptions na nangyari sa loob ng Bucor. At wala man lang siyang kaimik-imik sa daming aligasyon o iba't ibang issues na nangyari kamakailan at lumalabas sa ongoing investigation na nangyari sa loob ng Bucor. Ano sa palagay nyo? Bakit biglang naglaho itong si mahilig sa fake news? Walang iba kundi si Rimulya. Tila yata mistulang walang naririnig sa malaking kaguluhang nangyari ngayon sa loob ng Bucor sa pamumuno ni Katapang na siyang tunay na nag-appoint kay Katapang. Si Katapang na mahilig magtanim ng mga pekeng pruweba upang ilubog si DG Bantag at tuluyan ng mapatalsik sa Bucor bilang Direktor General na hanggang sa ngayon ay hindi pa napapatunayan. Ito ay puro haka-haka lamang at trial by publicity ang ginawa ni SOJ Rimulya laban kay DG Bantag upang ito ay tuluyan ng mapalis sa kanyang pwesto para sa kanilang mga interes. Si DG Bantag na dating pinatanggal ang mga kubol na pinamumugaran ng mga drug lord. Pero itong si Katapang ay ibinalik. At isa na si Ambatuan ang nagkaroon ng sariling kubol. You said a while ago that you approved the construction of kubols with certain restrictions. Tama po ba? Yes, Mr. Chair, Your Honor. I know if Mr. Fidel Ambatuan has a kubol there. Yes, Your Honor, I know. Coming from his mouth mismo na ang dating nalinis na Bucor ay nagmistulang bula na nawala at bumalik ang mga droga na kinasasangkutan ng mga drug lords sa loob ng Bucor. At muli itong naging drug den. Dahil sa totoong kabutihan ni DG Bantag at magandang pamumuno nito sa loob ng Bucor, ay meron pa rin siyang mga tauhan o personnel na loyal kay ex-Bucor Chief DG Bantag na nagpapadala ng mga impormasyon sa mga kongresista at binigyan ng daan upang magkaroon ng investigasyon sa nangyari mga korupsyon sa loob ng Bucor. At ito ay may kasama pang video, screenshots at iba pang mga patunay sa muling paglaganap ng mga droga sa loob.
Pero syempre, ayon kay Katapang, hindi niya inamin ang mga ito. Gusto pang lumusot sa mga gusto na kinasasangkutan nito. Dahil sa mga maling supervision under Katapang, ay naging maluwag sa mga PDLs, drug lord, pagdating sa komunikasyon. Dahil everywhere sa loob ng Bucor ay may easy access sa Wi-Fi at madaling makapagpasok ng kontrabando. General Katapang, I think I heard you na pinapayagan mo na magkaroon ng cellphone ng mga cellmates. Would that be true? No, Mr. Chair, Your Honor. Yung Wi-Fi, The Wi-Fi is needed for the laptop, Mr. Chair, Your Honor. and you allow the PDLs to avail of that. Yes, Mr. Chair, Your Honor. May I know the rationale behind this? Because of the... First, the laptop was donated by the... Hindi, ang tanong ko is, For ang the- tanong ko hindi ko naman tinatanong who donated it. Ang tinatanong ko, the rationale behind allowing it. It was part of the Philippine Development Plan that we allow e-Dalaw system to be implemented. P-Dalaw system. E-Dalaw system, Mr. Chair, Your Honor. Okay. Now, during the term of General Bato de la Rosa there were scramblers put there, right? Yes, Mr. Chair, Your Honor. There were... Nandun pa rin sila? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Are they working? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Kasi, General Katapang, may nagsiswitch on and off yan, di ba? Nagwardya? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Oh, yung COMSEC ng Justice, alam niya ito dahil yung trial yung hearing ni General De Lima, lumabas lahat ito na ginawang hanap buhay din yun. Kasi, binabayaran yung nagsiswitch on and off ng pag-scramble ng mga messages, alam nila yung time na papatayin Would that be true? I would assume, yes, Mr. Chair, Yes. Your Honor. After the hearing of the case of the Honorable De Lima, then, inalis lahat ng kubol doon. Would that be true also? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yes. Now, sino kaya ang nagsabi na pwede na uling magtayo ng kubol doon? After linisin o tanggalin ang mga kubol na naging dahilan sa pagpasok ng mga kontrabando, ay ibinalik ni Katapang for some of his reason. Totoo kaya o nakipag-ugnayan na ito sa mga drug lord? Mr. Chair, I allowed the putting up of the makeshift quarters in as much that we cannot anymore put inside the PDLs, because at any one time there are about 3,000 to 4,000 who are just sleeping at the basketball court in open space, Mr. Chair. Now it's rainy Yeah. season. I have to allow them to put up the... Sino po kaya yung nag-a-avail doon sa kubol na yon? My specific guidance, Mr. Chair, is everybody should be accommodated, even those kubol that were not destroyed. Make sure that if that kubol can accommodate about 20 persons, you allow them. That's my specific instruction to the management of the New Bilibid prison. As much as we want to be fair, fairness for everyone, as stated by... Paano po masusunod yun? Kaya sigaw ng sambayanan, step down ka na, Katapang, dahil hindi mo kayang pamunuan ang ahensya. Kung nirevisan nyo talaga yung records ni Madam Bautista, ano po yung mga schooling na go niya? Kasi, Unfortunately, Mr. Chair, they are still looking for the documents. I beg your indulgence, Mr. Chair, Your Yes. Honor. I don't, and therefore, what conclusion could you take from your statement? That's part of the... And then, what conclusion could we take from your statement na hindi nyo na-vet properly? I think he was vetted properly. Ano nga yung schooling? Sino ang head ng board na nag-kuhan sa kanya? Internal Selection Board. Sino ang head nun?
At the times, Your Honor, ito Hindi masagot-sagot kaagad ni Katapang ang mga katanungan na ibinato sa kanya ni Congressman Ako. Ito'y ukol sa background ni Bautista. At nagulat na lang siya dahil itong si Bautista at si General Arong na isang drug watch list under Duterte ay may relasyon bilang in-law. Kaya pala no wonder na iisa lang ang motibo. At kamakailan lang ay napatalsik na silang dalawa sa posisyon. at the times, Your Honor, General Aro, he was the head of the Are you aware that General Aro and Madam Bautista are related? It was later that No, I... sagutin mo. No, Your Honor. No, Your Honor, Mr. Chair. You do not know No. that they are in-laws? No, Mr. Chair. Napakalawsi at incompetent pala itong si Katapang. Hindi niya kayang i-manage ang Bucor. Kaya dapat na itong tanggalin at ibalik na si DG Bantag na tunay na may malasakit sa ating bansa. You don't know that? Unfortunately, Mr. Chair, Your Honor, I did not know that. Kasi nagtataka ako, hindi nyo makita kung anong schooling na ginawa o pinasukan ni Madam Bautista. Because from being a jail officer 1 up to her retirement sa BGMP, wala siyang schooling per records of the Bureau of Jail Management and Penology. And that's why she retired. She made an undertaking that she would retire on a certain year kasi ayaw niyang mag-schooling. Do you know that? No, Mr. Chair, Your Honor. Aba, Point kung of order, ganyan- Mr. Chair. What's the point of order of the We Gojeta? do not want Madam Bautista to always shake her head every time a question is being asked. So the Resource Speaker, Superintendent Angie, you are reminded not to make any facial gesture, no, on this committee. Otherwise, we will be citing you in contempt. My apology, Mr. Chair. Okay, your apology is accepted. Halos natataranta na si Katapang sa mga katanungan na ibinato sa kanya ni Congressman Ako na dapat na talagang tanggalin ito ang pamumuno dahil sa kapalpakan na nangyari sa loob ng Bucor at muling pagdagsa sa mga illegal na kontrabando. Kaya sigaw ng sambayanan, ibalik si DG Bantag. Kaya sa ating mga kababayan, payag ba kayong ibalik si DG Bantag? Comment down upang ating pag-usapan. At huwag niyong kalimutan, i-hit ang like. Yan. Napakaliwanag po mga kababayan ko yung mga sagot, yung mga katangahang sagot nitong si Katapang na ito. Ang hindi ko maintindihan dito, hindi pa ba nalalaman ito ni Marcos? Ano ka bang presidente ka? Tulog ka pa? Oy, gumising ka na. Anong pizza na, Mr. Marcos? Hindi mo nakikita itong mga katangahan itong mga tao mo. Hindi mo nakikita itong mga kanuknuka ng mga pagkasindikato nitong mga tao mo. Ano ka ba? Nananawagan na ang buong sambayan ng Pilipinas na sana makita mo ang katangahan nitong mga tao mo. Hoy! Ano ka ba naman? Buang ka. Anyway, dito sa mga subscribers ko, ay wala naman po akong ibang sinasabi rito kundi ang pakaingat po kayo at para po hindi kayo magkaroon ng problema o di kaya hindi po kayo magkaroon ng sakit. At yun pong mga nakikita natin ito ay baka naman magkaroon ng bunga na ito at baka sakaling makita na ni Marcos itong kabubuhan itong mga ito. Ay, sa totoo lang, itong si Katapang naman talaga, ay bayag lang ang malaki nito, pero utak, napakanipis ang utak nito. Ang makapal lang talaga nito, yung bayag niya. So, nako, Diyos mio, talaga na nakakadismaya itong mga animal na ito. Ano pang kitang-kita na, ano pa, hindi mo ba nakikita? Panoorin mo yung video na yan, Katapang. Kung hindi ka pa ba naman matunaw dyan sa kahihiyan na yun, aywan ko na lang sa iyo. Ay, maawa ka na sa sarili mo kung meron ka pang natitirang kahihiyan.
Okay, so maraming salamat po muli doon sa aking mga subscriber at mga bagong nag-subscribe sa channel ko. At pagpatuloy niyo po na sana ay sabi ko nga, wag po nating walain or ibaliwala ang ating Panginoon at lagi po nating ilagay sa ating puso at isipan sapagkat wala naman pong pwedeng magsalba sa ating kundi ang ating Panginoon. So maraming salamat po muli at ingat po kayo.